Ako si Jenny Sincero, 20 years old. Nakatira ako sa Marikina City. Pero tubong Batangas ako. Sinong kasama mo sa bahay niyo sa Marikina? Yung kasama ko sa bahay sa Marikina, yung dalawang ate ko. Kami-kaming magkakapatid na tatlong babae kami yung magkakasama. Nasaan ang mga magulang niyo? Yung parents ko, yung mommy ko na sa Batangas, doon na talaga siyang stay. Then yung daddy ko, somewhere in Quezon City. Bakit hindi nagsasama yung mom and dad mo? Hindi kasi sila pwedeng magsama kasi second family lang kami and may asawa siya sa una, may first family. If I may ask, no, pwedeng magkwento ka tungkol sa pagiging second family mo? Yung pagiging second family naman namin, siguro yung iba yung isipin, mahirap, hindi buo yung pamilya. Pero kami kasi, siguro dahil bata pa, sinabi na sa amin yung totoo, nakasanayan na talaga namin, na-adopt na namin. Parang hindi na kami naghanap ng kung ano, kasi yun na talaga eh, wala naman kami pwedeng baguhin. Meron ka bang hinanakit or sama ng loob sa daddy mo dahil hindi niya kayo binigyan ng pagkakataon na makasama siya ng mas matagal katulad ng binigay niya sa first family niya? Siguro wala. Nagpo-provide naman kasi niya yung tuition fee, yung sa pag-aaral namin. Pero yung siguro wala. Kasi, syempre, alam naman na namin na may first family. So, kung ano lang yung kaya niya ibigay sa amin, okay lang sa amin, tatanggapin namin. Minsan ba nagtanong ka rin sa mommy mo kung bakit siya pumayag na second family lang siya? Siguro, hindi ko na siya tinanong kay mami kasi alam ko naman na una pa lang hindi pwede na talagang magkaroon ng ibang asawa eh. Parang, syempre, hindi ko na siya itatanong kay mami, baka masaktan pa siya or mag-isip pa siya ng kung ano-ano. Parang tinanggap ko na lang talaga kung ano yung sitwasyon ng family namin. Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo nang dahil sa second family kayo? Meron ba? Challenges, siguro, yung time na, ako kasi sakitin ako, so yung mga time na nagkakasakit ako, na hospital ako, wala yung daddy ko. Tapos, hindi namin alam kung nasan siya, hindi namin siya makontak. So, si mami lang talaga yung kasama namin, tsaka yung mga tita ko. So, parang kami-kami lang talaga. Tapos, syempre, yung hospital bills, hindi namin alam kung saan kukuha ng pambayad. Ganon. Pero kinakaya naman ng mom mo. I mean, talagang ginawa niya yung best niya para makatayong both mom and dad para sa inyong magkakapatid. Oo, sobra-sobra madiskarte si mama. Hindi ko nga alam kung paano niya nagawa na pagsabay-sabayin yung trabaho kami, tapos maliliit pa kami. Tapos, minsan iniiwan niya ako sa lola ko para makapagtrabaho siya dito sa Manila. Then, nag-abroad din siya before. Nagkaroon ba ng pagkakataon na naramdaman mo na talagang itinatago kayo ng dad mo dun sa first family niya? Oo, as in ramdam namin no kasi ang daming beses namin lumipat ng bahay para lang magtago. Then, hindi kami pwedeng mag-aral sa school na pinasukan ng mga kapatid ko. And pag nagkikita kami ng daddy ko, talagang lihim talaga. Parang sa isang place lang, dapat ganitong oras lang, 3 minutes, 5 minutes, hindi na pwede mag-exceed. Ganun. Siyempre, ng bata ka, nakikita mo yung ibang pamilya, kompleto sila. May mommy, may daddy, may anak. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nainggit ka? Nagtaka ka, bakit ikaw hindi ganun? Bakit ikaw, mommy lang yung meron ka? Oo, sobra. Lalo na kapag sa school, syempre elementary, may mga family day yan, kasama yung parents. May mga maglalaro sila sa school activities. Tapos sabi ko, wait ako wala. Wait wala akong parents. Mag-isa lang ako. Tapos sila meron. So, parang, okay, uuwi na lang ako. Tapos sa bahay na lang ako maglalaro. Kasi wala naman akong kasama sa school. Wala yung parents ko. Ngayon, ano yung mga pangarap mo sa buhay? Siguro yung pangarap ko ngayon sa buhay is makapagtapos and makapagtrabaho. Yun talaga yung goal ko ngayon, na makapagtapos ako at makapagtrabaho. Kung merong isang bagay sa past mo na gusto mong baguhin, kung gusto mong hindi mo na lang ginawa or sana ginawa ko pala, ano yun? Siguro, wala. Kasi kung ano ako ngayon, naging parte yung past ko eh. Parang yung past ko yung naging lesson para sa akin. Kung ano ako ngayon, kung nasaan ako ngayon, kung ano ako ngayon, yun yung naging
strength ko kung bakit nasa ganito akong tayo yun. Ano yung maipapayo mo or may advice mo sa mga tao na kagaya mo ng sitwasyon na second family din sila? Siguro, huwag yung gawing dahilan yung pagiging second family, yung pagiging anak niyo sa labas na ikasisira ng buhay niyo. Parang gawin niyo siyang strength na second family lang ako, so kailangan mas magpursige pa ako. Dapat, kasi yung iba kasi yung mga kabataan na ngayon, nagre-rebelde, sabihin, kasi ganito yung pamilya ko, wala kang mangyayari. Huwag, kasi parang, ganyan na nga yung sitwasyon mo, sisiraan mo pa yung buhay mo. Parang wala na rin nangyari sa'yo. Okay, Jemmy, maraming salamat. Thank you.